Maiba muna tayo. Ang gumamila o hibiscus ay isang halamang ornamental na matagal nang ginagamit sa tradisyonal na panggagamot sa iba't ibang bansa. May ilang pag-aaral na nagsasabing maaari itong magkaroon ng benepisyo sa kalusugan ng tao. Ngunit hindi ito kapalit ng gamot na iniresita ng doktor. Narito ang ilang mga posibleng benepisyo nito. Una, ang gumamila o hibiscus ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo dahil mayroon itong mga natural na sangkap na nakakatulong sa pagluwag ng mga ugat at nagpapabuti ng daloy ng dugo. Pangalawa, ang gumamila ay mayaman ito sa antioxidants lalo na sa anthocyanins at polyphenols na tumutulong na protektahan ang mga ugat ng dugo kaya mas madaling dumaloy ang dugo at maaaring bumaba ang presyon. At ang pangatlo, nakakatulong ang gumamila sa puso dahil maaari nitong mapababa ang mataas na presyon ng dugo. Kung kaya't nababawasan ang sobrang puwersang ginagamit ng puso sa pagbumba ng dugo sa buong katawan. Kapag mataas kasi ang presyon ng dugo o high blood pressure, napipilitang magtrabaho ng mas mabigat ang puso. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pagkapagod at pagkasira nito. At ang pangapat, tumutulong na mabawasan ang pagkasira o pag-oxidize ng LDL, bad cholesterol, na isa sa mga sanhi na nakapagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Tumulong sa kalusugan ng mga ugat ng dugo, kaya mas maayos ang daloy nito. At makakatulong din sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Gayunpaman, hindi pa sapat ang ebidensya para sabihing kaya nitong kontrolin ang kolesterol na mag-isa. Mas epektibo pa rin ang kombinasyon ng pagkain ng masustansya, regular na ehersisyo, tamang timbang at pag-inom ng gamot kung ito ay nireresita ng doktor. Ang panglima, maaring makatulong ang gumamila sa panunaw dahil meron itong mga natural na sangkap na tumutulong sa banayad na paggalaw ng bituka. Kaya mas madaling mailabas ang dumi at mabawasan ang pakiramdam ng kabag o kabagalan ng panunaw. Gayunpaman, hindi ito isang napatunayang gamot para sa lahat ng problema sa tiyan. Ang epekto nito ay maaaring magkaiba sa bawat tao. At ang panganim, maaaring makatulong ang gumamila sa pagbawas ng pamamaga dahil mayroon itong antioxidants at anti-inflammatory compounds tulad ng polyphenols na tumutulong na mabawasan ang paggawa ng mga kimikal sa katawan na nagpapasimula ng pamamaga. Kapag nabawasan ang kimikal na ito, maaaring humupa ang pamamaga sa mga tisyo at ugat ng dugo. At ang pagpito, maaaring makatulong ang gumamila sa resistensya dahil may taglay itong antioxidants at vitamina, lalo na sa vitamin C, na tumutulong protektahan ang selula ng katawan at sumusuporta sa trabaho ng mga white blood cells na lumalaban sa infeksyon. Gayunpaman, hindi ito direktang pinapalakas ang resistensya at hindi ito panlaban sa lahat ng sakit. Mas malakas pa rin ang resistensya kung may sapat na tulog, masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at tamang bakuna. At ang pangwalo, maaaring makatulong ang gumamila bilang natural diuretic dahil makakatulong ito dagdagan ang paglabas ng ihi. Kaya nilalabas ng katawan ang sobrang tubig at asin na maaaring magdulot ng pamamaga at makatulong sa pagpapanatili ng normal sa presyon ng dugo. Pero may paalala lang, ang epekto nito ay banayad lamang at hindi ito kapalit ng gamot na diuretic na iniresita ng doktor. Pangsiyam, maaaring makatulong din ang gumamila sa kalusugan ng atay, bagamat kailangan pa ng mas maraming pag-aaral. Ang pangsampu, ang gumamila ay maaaring makatulong din sa pagpapabuti ng tulog. Kaya nakakatulong din ito sa mga taong nahihirapang matulog, lalo sa gabi. Maaari mo itong inumin bilang tsaa at gamitin bilang halaman pang dekorasyon. Tungkol naman sa kasaysayan ng gumamila, walang iisang tao ang nakadiskubre ng gumamila. Matagal na itong kilala at ginagamit sa iba't ibang bahagi ng tropical na mundo. Ang pangalang hibiscus o Rosas sinensis ay unang inilarawan at ipinapangalan ni Carl Linnaeus noong 1753 sa kanyang aklat na Species Plantarum. Hindi pa rin ganap na tiyak na original na pinagmulan nito, ngunit pinapaniwalaang nagmula ito sa Timog Silangang Asya at sa mga isla ng Pasipiko. At malawak na itong nilinang ng tao sa loob ng napakahabang panahon. Paalala lang, kung inumin bilang tsaa o gagamitin bilang halamang gamot,
Mag-ingat kung ikaw ay may iniinom ng gamot sa alta presyon, diabetes o iba pang sakit at mas mabuting kumonsulta muna sa doktor. At para sa iba pang katanungan sa halamang ito, mag-comment na lang po kayo sa ibaba. Maraming salamat.